Magandang araw sa inyo mga katinta. Ako nga pala si Angel at ibabahagi ko sa inyo ang aking nakakakilabot na karanasan. Magpapasko na noon at may bago kaming kapitbahay na isang matanda. Siya si Lola Marie. Palagi niya kaming binibigyan ng ulam kahit di pa medyo namin siya kilala ay tinatanggap pa rin namin bilang paggalang sa matanda. Pero ang binibigay niyang ulam sa amin ay hindi namin ito kinakain dahil nagtataka lang kasi kami dahil palagi itong hilaw at di kaaya-aya ang amoy. Sabi rin kasi ng mga marites dun sa amin, aswang raw si Lola Marie. Nahuli raw itong kumakain ng laman ng tao sa bayan ng huli niyang tinitirahan. Pero hindi kami naniniwala sa ibang tao noon kasi masamang mambintang na wala namang matibay na ebidensya. Habang nagluluto kami ni Mama para sa Noche Buena ay biglang pumasok si Lola Marie. Habang nagluluto kami ni Mama para sa Noche Buena ay biglang pumasok si Lola Marie. Oh, kayo pala Lola Marie. Iyan na lang ang naging sambit ko sa aking gulat. May dala pala akong ulam para sa inyo ng mama mo. Ika pa niya. Kinuha ko agad ang ulam at inilagay sa lamesa. Habang nag-uusap pa kami ni Lola Marie, aksidente kong nasiko ang lemon juice na ginawa ko at natapon ito sa ulam na binigay niya. Nakita iyon ni Lola Marie kaya dadali-dali siyang lumabas at umalis ng bahay. Paglingon namin sa natapong ulam ay nag-iba ang itsura nito. May mga parte ng tao katulad ng mata at daliri. Tinapon namin kaagad yung ulam. Agad naming pinuntahan ang bahay ni Lola Marie at pagpunta namin doon ay wala na siya. At may nakapagsabi sa amin na sumakay raw siya ng bus patungong Manila. Iyon ang huling pagtatagpo namin ni Lola Marie. Ito po ang nakakatakot kong karanasan sa 7-Eleven noong nagtatrabaho pa po ako doon. Isang gabi, maraming tao sa 7-Eleven noon. Siguro mga alas 11 na ng gabi. May isang babae akong nakita na nakatingin sa mga flavor ng ice cream. Ang babae ay may mahabang buhok at puti ang kanyang suot na damit. Tinanong ko ang babae, ano pong flavor ng ice cream ang bibilhin niyo? Hindi siya sumagot at bigla siyang lumingon sa akin. At gulat na gulat ako sa aking nakita. Ang mukha niya ay puro dugo at siya ay umiiyak. Dahil sa gulat, tumakbo ako palabas at nakasulubong ko ang aking katrabaho. At sinabi ko sa kanya na may nakita akong multong babae. Ang tanging sambit niya ay huwag kang matakot, masasanay ka rin. Bumalik ako sa loob ng 7-Eleven. Ngunit pagbalik ko ay wala na doon ang babae. Isang gabi ay napadaan ako sa McDo at naisipan kong kumain doon. Pagpasok ko ay maraming tao. Agad akong umorder ng fries at fried chicken. Naghanap ako ng mauupuan at mabuti na lang ay may isang bakanteng lamis pa. Nang umupo ako ay agad akong kumain sapagkat kumakalam na ang aking sikmura. Maya-maya pa ay naisipan kong magpicture. Ngunit laking gulat ko nang nakita ko ang aking litrato. Wala ni isang tao sa aking likuran. Paglingon ko ay wala talaga. Nag-iisa lang akong customer sa McDo. So sino o ano kaya yung mga taong nakita ko doon pagpasok ko?